Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pa-donate po sana via GCash. Mga master, salamat. Huwag po sanang e-escape ang ads natin, mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 271. Haha, you're really oblivious. Ngumisi ang lalaki. Imposible. Tigaw ni Lilibet. Si Lilibet ay lubos na naniniwala na ito ay imposible. Paano kaya ito? Noong araw na iyon ay natulog si Mark sa sofa habang sila ni Quinay ay natutulog sa kwarto. Paano sila magkakaroon ng oras para gawin ang bagay na iyon? I've told you, tulog ka na that time. Wala ka bang napansing kakaiba? Lumapit sa kanya ang lalaki habang nagsasalita. Sa ilalim ng malamig na liwanag sa silid, puno ng pangungutya ang kanyang mga mata. Pinagbabawalan kitang magpatuloy sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Inis na inis si Lilibet. Hindi mo ako pinapayagang magsalita. Fine, no problem. Then, try to defeat me. Nakatitig ang lalaki kay Lilibet na parang makamandag na ahas. Agad na sumugod si Lilibet, itinapon ang kanyang pag-iingat sa hangin. Si Quinay ang kanyang estudyante at si Mark ang kanyang asawa. Paanong may mangyayari sa dalawa? Nais ni Lilibet na sa halip ay may nangyari sa pagitan ni Mark at Melda, ngunit hindi kay Quinay. Paano kaya nagawa ni Quinay iyon sa kanya kung ang pakikitungo sa kanya ni Lilibet? Nagsisinungaling ang lalaking ito at sinusubukan siyang guluhin. Snap! Isang suntok ang ibinigay ng lalaki, at hindi ito niwasan ni Lilibet. Bumagsak siya sa lupa sa sakit, ngunit hindi siya sumigaw. Lalo lang nanlamig ang mga mata niya. Idiot, basura! Mahigit 10 araw ka ng ganito, walang kwentang tao. Tandaan mo ang mga kilos ko, tandaan mo. Ngayon, bumangon ka na. Lumapit ang lalaki at walang awa siyang sinipa. Tinipa si Lilibet at niluwa niya ang isang subo ng dugo, saka siya nahimatay. Pinaikit niya ang mga mata niyang duguan. Sa sobrang pagod ay gusto na lang niyang matulog pero tumulo ang luha sa kanyang mga mata. She sobbed bitterly, "Hobby, you're nothing like what he said. Walang nangyari between you and Quinay." Bumagsak ang kanyang mga luha sa lupa. Nakahiga si Lilibet sa basang lupa at hindi gumagalaw. Kumunat ang noo ng lalaki, lumapit at sinipa siya ng ilang beses. Peach! Bumangon ka, bumangon ka. Nang makitang hindi siya kumikibo, napangisi siya, Hahayaan kitang matulog ng 3 oras. Pagkatapos ng 3 oras, makikita mo kung paano kita pahihirapan. Naghagis siya ng tinapay sa basang lupa. Pagkatapos, lumabas siya ng silid at isinara ang bakal na pinto sa likuran niya. Pumasok siya sa isang secret chamber. Tiningnan ng matanda si Lilibet na nahimatay sa screen ng surveillance. Matandang guro, hindi magandang ideya na magpatuloy ng ganito. Walang fighting foundation si Miss Lilibet. Kahit na makulong siya ng 1 taon, natatakot akong hindi na siya makaalis dito, sabi ng lalaki. Maging siya ay hindi niya kayang gawin ito sa kanyang sarili sa ilalim ng gayong matinding kalagayan, lalo pa ang isang babae na hindi kailanman nakipag-ugnayan sa bahaging ito ng alaman. Tinatayang nasira siya matapos makulong ng napakaraming araw. You've underestimated her. I felt as if I've seen her father through her eyes ngayon lang. Matatalo ka niya in a month at most, sabi ng matanda. Sa kanyang palagay, ang sinabi ng kanyang nasasakupan kanina ay nag-trigger na kay Lilibet. Ito ay isang magandang bagay. Kailangan niya ng hindi mabilang na mga suntok at isang malupit na kapaligiran upang maging mas malamig at mas malupit ang kanyang pagkatao. Iyon ang tanging paraan. Sa paggawa nito, sinisikap niyang pilitin siyang maging walang puso, maging malamig, at maging walang awa. Ngayon, nanlamig na si Lilibet, at malapit na siyang maging malupit. Kung siya ay malupit, hindi siya mahihirapang makaalis dito. Tingnan mo, nagising na siya, nakangiting sabi ng matanda. Tumingin ang lalaki sa screen at nakitang umupo na si Lilibet. Tiningnan niya ang dirty bun sa lupa at kinain ito. Pagkatapos kumain, tumingin siya sa paligid kung ano. Nang siya ay kumakatok sa lupa, tumawa ang matanda at sinabing, "Haha, mabuti, alam ng babaeng ito na hindi kanya kayang talunin, kaya nagsimula siyang maghanap ng iba pang mga panlilinlang." Naghahanap siya ng mga sandata, maaaring bato o matalim. Objects.
Mukhang naghahanda siyang palihim na atakihin ka. Well, ito ay isang magandang senyales. Tige na. Tumango ang lalaki at lumabas. Maya-maya, nakarating na siya sa bakal na gate. Gayunpaman, hindi natarante si Lilibeth. Nakatitig lang siya sa mga mata niya na may intensyong pagpatay. Naikuyom niya ang kanyang kamao at isang matalas na bato ang makikita sa kanyang palad. Kanina lang niya ito natagpuan sa sulok ng dingding. Bush! Nagising si Mark mula sa kanyang panaginip. Sa panaginip niya, nakita niyang umiiyak si Lilibeth. Tinanong ni Mark kung nasaan siya, ngunit hindi siya sumagot at umiyak lang. Nasaan ka, Lilibeth? Napabuntong hininga si Mark. Nakita niyang malapit na ang oras kaya paimpol niyang inayos ang mga gamit niya at lumabas. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Melda. Ate Melda, bati ni Mark habang bitbit ang kanyang luggage backpack sa kanyang likod. Nagulat si Melda, "Are you going out?" Ayaw ding itago ni Mark sa kanya, kaya sabi niya oo. Saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Melda. Tinabi sa kanya ni Mark ang totoo na lalong nag-alala kay Melda. Sabi niya, hihintayin kitang bumalik. Gayunpaman, nang makita niyang mas maganda si Mark, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Sa ganitong sitwasyon, kung lumabas siya para makalanghap ng sariwang hangin, maaaring mas mabuti para sa kanya. Ang pagsasanay ay maaaring pansamantalang makalimutan niya si Lilibeth. Bahagyang ngumiti si Mark, pagkatapos ay bumaba na silang dalawa. Nakahinga ng maluwag si Mark. Sure enough, hindi nagsasalita ng kalokohan si Queen. Kung hindi man lang makakaharap ni Mark si Melda. Nagpaalam si Mark kay Melda, ngunit napansin niyang napakaganda ni Melda noong araw na iyon. Nakasuot siya ng masikip na maong at malinaw ang linya ng kanyang mga binti. Hindi maiwasan ni Mark na tumingin sa kanya ng ilang beses. Instinct niya iyon. Dahil magsasanay ka, pumunta ka dito. Hinailan ni Melda si Mark papasok sa kotse. Napahiya si Mark. Wala siyang ibang iniisip sa loob ng higit sa 10 araw. Wala siya sa mood kasi. Nawala si Lilibeth. Paano niya nagawang isipin iyon? Ngayong hinailan na siya sa kotse, naisip ni Mark ang nangyari sa kotse ng gabing iyon. Nakaramdam ng kaba si Mark, at sinabing, "Sister Melda, sandali lang." Napahinto si Melda, "Ayaw mo." Hindi naman sa ayaw ko, pero wala ako sa mood. Napanaginipan lang ni Mark na magduse si Lilibeth. Isa pa, biglang ibinalita ni Queen ay nabuntis siya noong nakaraang araw at ginulo ang isipan ni Mark. Tige, umupo ng tuwid si Melda, puno ng pagkabigo ang maganda niyang mga mata. Napabuntong hininga si Mark at inakbayan siya, "Ate Melda, napakabait mo." Ang yakap ay isang kilos na hindi niya namamalayan. Ang tingin sa mga mata ni Melda ay nagpasakit sa puso ni Mark. Naramdaman ni Mark na masyadong mabait si Melda sa kanya. Naisip ni Mark na ang ginawa ni Melda ay sumasalamin sa kanyang mga unang intensyon sa kanyang sarili, siya lamang ang kanyang kasama sa gabi, at hinding-hindi niya ito guguluhin. Pero bakit niya ginawa ito? Marahil ay nalungkot siya na walang makakagawa nito para sa kanya. Hindi naman ako mabait, sabi ni Melda, at namumula ang kanyang mga mata sa hinaing. Napakabait mo. Tatandaan ko ang 2 beses na kasama kita habang buhay, Ate Melda. I felt comfortable. Inalo siya ni Mark. Hindi nagsinungaling si Mark sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya makakalimutan. Marahil, ang bawat tao ay may malalim na impresyon sa kanilang unang pagkakataon, at mahirap kalimutan. Ngumisi si Melda, "Nagbago ka na. Halika na, lumabas ka na sa kotse. Huwag mong sayangin ang oras mo kung ayaw mo." Gamaan ang pakiramdam ni Mark at binitawan siya. Pagkatapos, kinagat ni Melda ang kanyang labi at hinalikan siya. Natigilan siya saglit. "Anong tinitingin-tingin mo? Ikaw ang lumapit sa akin, at I've done my research. I'm sure sa 3 beses na." Hindi na natapos ni Melda ang kanyang mga salita. Namula si Mark at lumabas ng sasakyan. Kung hindi, baka hindi siya makalabas kung patuloy niyang pakikinggan ito. Masyadong kaakit-akit ang nahihiyang tingin ni Melda. Maganda siya at napaka-charming ng ekspresyon niya. Halos mawala ng ulirat si Mark. Umupo si Mark sa kanyang sasakyan na may matagal na takot at nagmaneho papunta sa hotel ng kanyang ina. Tumingin si Melda sa kanya mula sa malayo, mamantong hininga, at sumakay sa kanyang sasakyan.
Hindi nagtagal ay dumating si Mark sa hotel ng kanyang ina at umakyat sa itaas para hanapin ang kanyang ina. Pagdating niya sa opisina ng kanyang ina, nakita niyang handa na ang kanyang ina. Matigas na sabi ni Karen, "Marky, ibigay mo lahat ng nasa kamay mo. Ang iyong mobile phone, mga card, susi ng kotse, at ang maluwag na sukli sa iyong bulsa." Kinailangan ni Karen na sanayin si Mark ng marahas, kaya kinailangan niyang ibigay ang mga bagay na ito upang hindi makahadlang sa proseso. Ginawa ni Mark ang itinuro niya. Inilabas niya ang lahat, naiwan lamang ang ilang ordinaryong damit. Narito ang $300. Kunin ito sa loob ng 20 araw, iyon lang ang makukuha mo. Inabot ni Karen ang pera. Itinabi ito ni Mark. Sa panahong ito, ang $300 na ito ay dapat ang lahat ng pera na mayroon siya. Let's go. Medyo malayo. Naglakad palabas si Karen. Sumunod naman si Mark sa likod niya. Nay, gaano katagal bago ako maging kasing kapangyarihan ni Auntie Logan? Namimiss mo ba siya? Naunawaan ni Karen ang pangunahing punto. Napahiya si Mark. Sabi niya, medyo. Totoong labis na nadismaya si Mark nang umalis si Leona. Bagamat mahigit 10 araw nang hindi pinangarap ni Mark si Leona, hindi siya sanay sa biglaang pag-alis nito. Bakit hindi natin siya hilingin na turuan ka? Tanong ni Karen. Hindi po. Auntie Logan is very busy. Mahigit 10 araw nang nasa bahay si Mark. Ngunit nang marinig niya ang tawag sa telepono ni Auntie Logan, alam niyang napakaraming negosyong dapat asikasuhin ni Auntie Logan. Kung gusto mong turuan ka niya, siguradong willing siyang i-let go ang lahat at tuturuan ka ng buong puso kahit ilang buwan o kahit hanggang 1 taon. Depende lang kung gusto mong pumunta. Napangiti si Karen. Talaga? Tanong ni Mark. Siyempre, napakabait ni Leona sa iyo. I can see that. Takaibuturan ni Karen ay nag-iisip si Karen na baka mag-workout ang dalawa. Ano sa tingin mo? Dapat mong isaalang-alang ito. Kung payag ka, tatawagan ko si Leona ngayon. Sigurado akong matutuwa siyang lumipad. Kabanata 272. Naisip ni Mark na hindi magandang turuan siya ni Leona kung paano lumaban dahil abala siya. Ngunit bahagyang natuwa pa rin si Mark matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina. Nay, pupunta ba talaga si Auntie Logan? Oo, basta gusto mo. Dapat nandito na siya in 3 hours, sabi ni Karen. Tama iyan. Napakabait at banayad ni Auntie Logan. Hanggat payag siya, tiyak na dadating siya kaagad sakay ng eroplano. Nang maisip niyang tinuruan siya nito. Anong uri ng mga pamamaraan ang kanyang gagamitin sa pagtuturo? Papayag ba siyang suntukin siya? O magtuturo siya ng magkahawak kamay? Gayunpaman, mas mabuting huwag na lang siyang abalahin. Nay, huwag kang mag-abala. Pwede mo naman akong turuan. Nagdesisyon si Mark. Baka hindi maging mabagsik si Auntie Logan dahil hindi niya maisip kung ano ang gagawin sa kanya ni Leona na palaging maamo at nakangiti kapag naging mabangis ito sa kanya. Sige, tuturuan kita. Tara na, nakangiting sabi ni Karen. Pagkatapos, dinala niya si Mark sa itaas sa elevator. Natuwa si Karen nang makita ang ekspresyon ni Mark ngayon. Naisip niya, kung makakasama ng anak ko si Leona, iyon ang pinakamaganda. Of course, Leona, you have to have the idea also for it to work. Napaisip si Karen. Ma, hindi ba tayo nagda-drive? Curious na tanong ni Mark. Not this time. Sumasakay tayo ng helicopter. Pinindot ni Karen ang button sa elevator at pumunta sa taas ng building kasama si Mark. Nakita ni Mark ang isang helicopter na tahimik na naghihintay sa helipad. Ito ang parehong helicopter na nagpadala ng beef kay Melda noong nakaraang pagkakataon. Ang astig. Excited si Mark dahil first time niyang sumakay. Isinakay ni Karen si Mark at nakaramdam siya ng sobrang curious. Pagtingin niya sa paligid, nakita niyang si Bettina pala ang nagpipilot ng helicopter. Pinati niya ito, young master. At kinilala siya ni Mark ng isang ugong. Tumawa si Karen, do you like it? Oo, sagot ni Mark. Naisip niya, ang sarap sana kung nagmamayari ako ng isa. Maaari akong lumipad kahit kailan ko gusto. Gayunpaman, ang halaga ng ganitong uri ng helicopter ay hanggang 10 milyong dolyar. Wala pang kumpiyansa si Mark na bumili ng isa. Bagamat hindi naging problema ang humingi ng pera sa kanyang ina para makabili ng isa.
Mabuti pang huwag na lang. I'll order one for you if you like it. Bettina, order the best one from the factory in the United States, sabi ni Karen. Yung nagkakahalaga ng $50 million diba? Tanong ni Bettina. Oo, tumango si Karen. Tumango si Bettina at agad na nagsimulang makipag-ugnayan sa pabrika. Nagulat si Mark. Malapit na siyang magmay-ari ng isang helicopter, at ito ay isang $50 milyong. Masaya siyang ngumisi at sinabing, "Salamat, inay. Tilly boy, ito na ang reward mo sa training na ito." Ngumiti si Karen, "Bettina, tara na." Oo, si Bettina ay napaka-makapangyarihan, kaya niyang mag-pilot ng helicopter. Hindi nagtagal, matapos umikot ang propeller sa napakabilis na bilis, naramdaman ni Mark na parang lumilipad siya sa hangin. Wow! Napakasarap ng pakiramdam na ito. Inaabangan din ni Mark ang helicopter na inorder ni Bettina at umaasa itong mabilis itong dumating. Ang helicopter ay pumunta sa isang direksyon. Tuwang-tuwa si Mark, ngunit pagkatapos lumipad ng halos 1,000 kilometro, nalaman ni Mark na may kagubatan sa ilalim nila. Ito ay tila isang primeval forest. Papasok ba siya sa kagubatan para sa pagsasanay sa kaligtasan? Nandito na tayo. Marky, ihanda mo ang sarili mo sa 20 araw na ito. Pagkatapos ng unang 10 araw, tuturuan kita ng basic skills ng pakikipaglaban. Seryosong sabi ni Karen. Ang pakikipaglaban ay hindi kasing simple ng tunog. At least, may lakas na si Karen ngayon dahil nagsasanay na siya mula pa noong bata pa siya. Matagal nang inihanda si Mark. Inaasahan niya na maaari siyang maging mas malakas para mahanap niya si Lilibet ng personal. Dahan-dahang bumaba ang helicopter, at bitbit ni Mark ang sarili niyang backpack sa kanyang likod. Pagkaraan ng 10 araw, tinadya ng kanyang ina na gamitin ang kanyang katawan at mga kasanayan sa pakikipaglaban na nangangailangan ng pisikal na lakas at reflex bilang suporta. Ang mga kasanayan ay darating sa ibang pagkakataon. Naniniwala si Mark na magagawa niya ito. At saka, Marky, kailangan mong tandaan ng malinaw na ang iyong isip ay napakahalaga. Seryoso pa rin si Karen habang patuloy. Nay, ibig mo bang sabihin, huwag maging santo? Naunawaan ni Mark dahil nabanggit ng kanyang ina na ang pakikipaglaban ay isang kasanayan sa pagpatay. Kung walang kalupitan, walang paraan upang matutunan ang ganitong uri ng pakikipaglaban. Oo. Nakarating na kami sa lugar. Sabi ni Karen habang nakahanap na ng space si Bettina para ihinto ang helicopter. Nag-alinlangan si Mark at kinuha ang $300 na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Bumaba siya ng helicopter dahil may mga taong papunta sa kanila mula sa malayo para sunduin siya. Pagkatapos, sinundan ni Mark ang mga taong ito. Punta tayo sa control room. Bumaba si Karen sa helicopter, kasunod si Bettina. Presently, maraming bata mula sa ibang mayayamang pamilya na nandito rin para sa pagsasanay. Mahina ang pundasyon ng young master, kaya't maaari siyang magdusa. Nag-aalala si Bettina. Ang pagkawala ay ang proseso ng paglago. Na hindi maiiwasan, sabi ni Karen. Pero kung may sumasamantala sa anak ko ng walang dahilan, hindi ko sila papakawala ng madali. Isang kislap ng malamig na liwanag ang lumabas sa mga mata ni Karen. By God, kanina lang may helicopter na galing sa labas. Nakita mo ba? Hindi naman ganoon kamahal ang helicopter. I have one in my house. It's only worth more than $8 million. It's not like I can't afford it. Ito ay isang paaralan ng pagsasanay. Wala masyadong tao sa school, mga 10 lang o higit pa ang mga lalaki at babae. Nang marinig nila ang tunog ng paglapag ng helicopter kanina, bahagyang pinag-uusapan nila ito. May dinala si Mark pero hindi siya nakakuha ng atensyon ng iba. Kung tutuusin, medyo marami-rami na rin ang pumasok. Lahat sila ay mayayaman na dumating para magsanay. Naisip ni Mark na hindi na kailangang gumastos ng pera sa ganoong lugar. Hindi naman siguro kailangan ng nanay niya na bigyan siya ng $300 na iyon. Casual na nakahanap ng pwesto si Mark. Ngayon lang sa biyahe dito, sinabi na sa kanya ng kanyang ina kung gaano kalupit ang mga proseso ng pagsasanay na ito. Si Mark ay handa sa pag-iisip. Hoy, kaninong anak ka? Lumapit ang isang walang kwentang binata at sinigawan si Mark. Hindi umimik si Mark. Hindi siya maaaring maging isang mahirap na tao, hindi ba?
Ang aking ama ay si Gary Aiken, at ang Gro-Gary Corporation ay pag-aari ng aking ama. Ang binata ay nagsalita na may hangin ng pagkamayabang. Nanatiling tahimik si Mark. Pumunta siya rito para sanayin ang sarili, hindi para ipakita ang yaman. Kung talagang gusto niyang ipakita ang kanyang kayamanan, ang mga taong ito sa kabuuan ay hindi niya makakapareha. Hindi na nagabalang magsalita si Mark. Hoy, bakit hindi ka nagsasalita? Masama ba ang tingin mo sa akin? Or are you broke? Tinulak ng binata si Mark gamit ang kanyang kamay. He then said, "If you are, you can be my underling. I'll take care of you." Haha, underling. May iba pang estudyante na natawa nang marinig siya. Kumunat ang noo ni Mark. Ano ang ginagawa ng mga taong ito dito? Sa pagkakataong ito, may lumapit na babae. Nakasuot siya ng camouflage na damit, ngunit hindi pa rin maitago ng maluwag na damit ang kanyang curvy figure. Maraming mga mata ng lalaki ang naaakit sa kanya. Dahil siya ay isang mahusay na kagandahan. Silence. From today on, I am your drill master, Vivian. You will stay here for 10 days. Sa 10 araw na ito, kung sino man. Tilang boses ng magandang babae habang nagsasalita. Hoy, magtuturo sa atin ang isang magandang babae. Bakit hindi mo ako turuan ng iba? Halimbawa, may isang mayamang binata na nanliligaw sa kanya na nakangiti. Lumapit sa kanya ang drill master na si Vivian, itinaas ang kanyang kamay, at nampal siya sa mukha. Snap! Nawala ng malay ang batang mayaman, kahit isang suntok ay hindi niya kinaya. Natigilan ang mga tao sa pinangyarihan. Kung tutusin sa lakas ng loob nila, mayaman man o makapangyarihan ang mga pumunta rito. Natigilan din si Mark. Halos kasing husay ng mga diskarte ng babaeng ito si Bettina. Basura, malamig na sabi ni Vivian sa hinimitay na bata. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang lahat sa paligid at sinabing, mga basura kayong lahat. Ako, walang imik ang lahat. Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa maraming tao. Ang mga taong ito ay mga young masters mula sa mayayamang pamilya, paano kaya nila kayang panindigan ang ganitong uri ng insulto? Agad naman silang nagmura ng malakas. Ang ilan sa kanila ay sumugod na sa pagtatangkang hampasin siya, ngunit sa isang kisap mata, mahigit 100 ng tao ang nakahandusay sa lupa at humahagulgol sa sakit. Paano kaya sila ang kalaban ni Vivian? Isang tao lang ang nakatayo, at iyon ay si Mark. You're rubbish, a coward. She insulted us, yet you didn't take any action. Nagalit ang isang estudyanteng binugbog nang makita si Mark na walang ginagawa. Inamak din ng ibang estudyante, ang duwag. Go to hell. Talagang walang kwenta siya. Paano natin siya sasanayin? Sa aking palagay, mahirap lang siyang tao. Sanay siyang mapagalitan, masunurin bilang aso, at walang lakas ng loob na lumaban. I think so too. Look at his loser face. He can go to hell. Ang mga estudyanteng nahandusay sa lupa ay galit na nanunuya. Pagkatapos noon, lumapit si Vivian at tinitigan si Mark sa mga mata. She berated, ikaw ay basura. Basura ka rin dati. Masayang gumuhit si Mark, walang ekspresyon sa kanyang mukha. Biglang natigilan ang mga estudyante. Ano? Ano ang sinabi ng lalaking ito? Malamig ang mga mata ni Vivian habang nagtatanong, anong pangalan mo? Mark Orleans. Sige, tatandaan kita. Tumalikod si Vivian at naglakad palayo habang nag-uutos, bumangon kayong lahat, mga basura. Tumayo ang mga taong ito, at lahat sila ay nakatitig kay Mark habang bumubulong. Matalino ang bibig ng batang ito. Sa unang tingin, masasabi mong mahirap siya. Tama iyan. Dapat sanay na siya sa pambabola ng mga tao. Dapat layuan natin siya. Ayokong maging nasa mababang uri. Ako rin. Nga pala, sino yung pumunta dito sa labas ng helicopter kanina? Hindi ko alam kung sino ito, ngunit tiyak na hindi ito Mark na lalaki. Sarcastic ang tono nila. Sa kanilang pananaw, lahat ay binugbog maliban kay Mark, at ang gayong tao ay isang piraso ng basura. Kabanata 273. Hindi pinansin ni Mark ang mga idle talk na ito. Pumunta siya dito para sanayin ang sarili niya. Bueno, lahat kayong mga basura ay magpahinga na. Sabi ni Vivian at umalis na. Oh, nagugutom na ako. Tere, kain na tayo. Oo,
Oo, ngayon lang tayo nabugbog. Ngayon, kain na tayo. Go! Ang mga taong ito ay pawang mga spoiled na anak ng mayayamang pamilya. Nang makita nilang oras na ng pagkain ay agad silang pumunta sa kantin para kumain. Matatagpuan ang paaralang ito sa isang kagubatan at walang mga entertainment venue sa paligid nito, lalo na ang mga high-end na restaurant. Sumunod naman sa kanila si Mark, gutom na rin siya. Pero pagdating niya sa kantin, napatulala siya. Parang feed ng baboy ang mga ulam dito pero mahal. Ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng 80 hanggang $70. $300 lang ang dala ko. Paano ko ito gagastusin? Napaisip si Mark sa sarili. Naglakad-lakad si Mark para tingnan ang mga ulam, sa huli, $5 na tinapay lang ang kaya niyang bilhin. Kailangan niyang mag-ipon ng pera. Gutom na si Mark. Dahil sa pagkabalisa, bumili siya ng 2 tinapay. Dahil dito, napagdesisyonan niyang isang pagkain na lang ang makakain niya kinabukasan. Talagang tinatrato siya ng kanyang ina. Look at him, such a poor man. Kumakain lang siya ng buns. Kung wala kang pera, bakit ka napunta sa ganitong klaseng lugar? Huwag mong ibaba ang klase natin. Go to hell. Tama. Mag-iingat tayo sa pagtulog natin sa gabi. Ang ganyang tao, kapag walang pangkain, magnanakaw. Nandito yata siya para lang magnakaw ng pera. Mababa ang tingin ng mga estudyanteng ito kay Mark at nag-iingat sa kanya. Hindi sila pinansin ni Mark at umupo sa isang sulok. Nagplano siyang matulog pagkatapos kumain dahil nakaramdam siya ng pagod. Biglang lumapit sa kanya ang isang magandang babae na parang 18 taong gulang na may hawak na isang plato ng pagkain at ngumiti, "Hoy, kakain ka lang ba ng buns? Hindi ito maganda para sa iyong kalusugan. Dito, kunin mo ito. Ito ang aking regalo." Ang plato ay napuno ng karne. Napalunok si Mark sa nakita. Tanong niya, para sa akin ito. Bakit binigyan siya ng pagkain ng estudyanteng ito nang walang dahilan? Gayunpaman, si Mark ay hindi kumakain ng isang buong araw. Sa sobrang daming laman, hindi niya talaga napigilan ang sarili. Oo, para sa'yo yan. Kumain ka na. Ngumiti ang magandang dalaga. Salamat, sabi ni Mark sa kanya at kinain ang karne. Masarap ba? Tanong niya. Masarap, bulong ni Mark habang ngumunguya ng isang piraso ng karne. Talaga. Ganon din ang iniisip ng aso ko, kumagalpak ng tawa ang magandang dalaga. Agad na tumahimik si Mark at iniluwa ang isang subo ng pagkain. Nakakunot ang noo niyang tinitigan siya at tinanong, ano ang ibig mong sabihin? She smirked and said, what do I mean? Tanungin mo ang sarili mo, bakit mo kinain ang pagkain na pinakain ko sa aso ko? Aso ka, di ba? Oo, dapat. Ngayon. Matitiis mo pa kapag tinawag niya tayong basura. Mas duwag ka pa sa aso. Ngumiti ang magandang dalaga, ngunit puno ng panunuya ang kanyang ngiti. Tumawa ng malakas ang ibang estudyante. Mas duwag pa sa aso. Haha, siya ang aso. Lumapit ang mga estudyante at naghiyawan. Tumayo si Mark na may malamig na tingin sa mga mata. Ituloy mo ang pagkain, duwag kang aso. The pretty girl laughed and continued, let me tell you, lahat tayo ngayon lang binugbog pero hindi mo ginawa. Alam mo bang duwag ka niyan? Sa paningin ko, ang duwag ay aso. Kumain ka. Kumain ka dali. Lumapit ang isang binata, tinuro si Mark at umungol. Kumain ka na, duwag. Galit na galit din ang ibang estudyante sa naunang pangyayari. Anong klaseng taong-unan si Mark? Paano niya natitiis na pag-alitan siya bilang basura? Lalaki ba siya? Mas masahol pa siya sa aso. Tahimik na inilagay ni Mark ang tinapay sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang hapunan, at hindi niya ito madumihan. Pagkatapos, kinuha niya ang plato sa mesa at dudurog na sana ito. Ayaw niyang gumawa ng gulo, pero hindi ibig sabihin na magtatago siya at atres kapag dumating ang gulo sa kanya. Anong ginagawa mo? Ibaba mo yan. Sa oras na ito, pumasok ang drill master na si Vivian. Halatang babae siya, ngunit napakalakas ng boses niya kaya nadaig nito ang lahat sa kantin. Taglit na nagalinlangan si Mark bago siya tumigil, at lahat ng tao sa restaurant ay tumahimik din. Hahaduwag ka. Kanina mo pa ako sasampalin di ba? Halika, hampasin mo ako. Sa tingin mo ba kaya mo akong suntukin? Kung maglakas loob kang pagtripan ako, kukunin kita.
Pinatay ngayon. Ngumisi ang binata. Ang kanyang pangalan ay Larry Dakota, at ang kanyang pamilya ay mayaman. Kung hindi lang sana siya pinilit na pumunta rito, hinding-hindi siya makakarating sa ganoong kagaw na lugar. Ganito rin ang mentality ng ibang naroroon, kaya asar silang lahat. Mark Orleans, bawal kang makipag-away sa iba dito. Kung gagawa ka ng hakbang, makakaalis ka agad. Sabi ni Vivian sa nakaputol na tono. Natahimik si Mark. Ibinaba niya ang plato sa kanyang kamay at naisip, hindi ko kayang pabayaan ang aking ina. Kailangan kong tiisin ito. Ang duwag mo. How dare you try to hit me? Ngumisi si Larry. Pinagtawanan siya ng ibang mga estudyante at naisip, ang duwag. Tinawag kaming basura ng drill master kanina lang, pero hindi siya nanlaban. Ngayong tinawag na siyang aso, hindi pa rin siya lumaban. Ano ba? Isang basura. Tinaman siya ng tingin ni Mark, at ngumisi si Larry. Lumapit siya kay Mark at sinabing, bakit ka nakatingin sa akin? Sampelan mo nga ako. Kung hindi ka maglakas loob na suntukin ako, huwag mo akong tingnan. Isang duwag na aso. Haha. Kain na tayo. I'll treat everyone. Ngayon. Pero hindi ako nagpapagamot ng aso. Haha. Pagkaalis ni Larry ay umalis na rin ang ibang estudyante. Kitang-kita ang pangungutya sa kanilang mga mukha habang nakaupo sila para kumain. Napabuntong hininga si Mark, inayos ang kanyang mga gamit, at lumabas para itanong kung saan ang dormitoryo. Kinain niya ang steamed bun at matutulog na. Tinitigan ni Vivian si Mark at bumuulong sa sarili, itong Mark Orleans ay hindi masama. Pero ang iba. Sa loob ng mamasa-masa na silid, hinawakan ni Lilibet ang kanyang tiyan sa sakit at iniluwa ang isang subo ng dugo. Basura! Are you playing dead? Bumangon ka na. Lumapit ang lalaki at sinipa si Lilibet gamit ang paa. Nasa paghihirap si Lilibet. Nakatitig siya sa isang matulis na bato na hindi kalayuan sa lupa. Ngayon pa lang, susuntukan na siya nito, ngunit nakita niya ito. Ang almas na nahanap niya ay inihagis ng lalaki sa lupa ng ganoon lang. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Tayo, sumigaw ang lalaki. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagsipa sa kanya ng napakalakas. Muling tumalsik ng dugo si Lilibet. Ang kanyang mga mata ay kasing bangis ng isang leopardo. Huwag mo akong patulan. Ito ay isang paos na boses na nanggaling sa kanyang mga labi. Bugbugin na raw ang basura. Ano pa ang ginagawa mo sa mundong ito? Ginawa na ng tinatawag mong asawa ang estudyante mo at nabuntis mo siya. At gayon pa man, iniisip mo pa rin siya. Ano ka kung hindi ka basura? Sabihin mo, basura. Basura. Walang awang pinagpatuloy ng lalaki ang pagsipa sa kanya. Mas may lamig at lupit sa mga mata ni Lilibet. Napatitig siya sa naninipan niyang binti at biglang bumuka ang bibig para kagatin iyon. Ah! Bitawan mo, how dare you bite me? You rubbish! Go to hell! Sobrang sakit ng lalaki at sinipa niya ng malakas si Lilibet, pero hindi lang binitawan ni Lilibet. Puno ng dugo ang bibig ni Lilibet at saka siya sinipa. Bumaba ang tingin ng lalaki, at nanginginig ang mga kalamnan sa mukha niya at tumutulo ang dugo. Si Lilibet ay parang isang galit na babaeng leopardo. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napaatras ng hindi malay ng lalaki, at siya ay nabigla. Basura, sabi ng lalaki sa mas malumanay na boses. Walang gumagalaw na hinagis ni Lilibet ang sarili sa kanya. Galit na galit ang lalaki at sinuntok ng kamao ang dibdib ni Lilibet. Dumra muli si Lilibet ng dugo, ngunit mahigpit na hinawakan ng magkabilang kamay niya ang braso ng lalaki, at pagkatapos ay nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Basag. Naramdaman ng lalaki na may nabasag. Napasigaw siya, at hinampes ulit ni Lilibet. Nanlaki ang mata ng lalaki. Napaungol siya at bumagsak sa lupa, muntik na siyang mawala ng malay. Hinawakan ni Lilibet ang masakit na dibdib kung saan natanggap niya ang suntok at naglakad sa gilid. Kinuha niya ang sandata sa lupa at naglakad patungo sa lalaki. Nagulat ang lalaki dahil inihagis ni Lilibet ang braso niya at sinaksak ang bato sa leeg niya. Pakiramdam niya ay parang inilabas ang hangin sa kanyang baga, at nasusuka siya. Ah, hindi, Old Master, tulungan mo ako. Nanlaki ang mata ng lalaki sa takot at sinubukan niyang humingi ng tulong.
Habang pinagmamasdan ng screen ng surveillance, tumawa ang matanda, sinabi ko sa iyo na huwag mo siyang maliitin, pero hindi ka lang nakinig. Ngayon, sarili mo na lang ang masisisi mo. Matapos mong bugbugin ang apo ko sa mahabang panahon, oras na para mamatay ka na. Haha, not bad. Ngayon marunong ka nang maging malupit. Danlamig ang takot na mukha ng lalaki. Ibinigay sa kanya ni Lilibet ang huling suntok, at pagkatapos ay tumahimik siya. Tumayo si Lilibet at tiningnan ang dugo sa kanyang mga kamay. Nakaramdam siya ng takot. Nakapatay ako ng tao. Gayunpaman, pagkatapos na pahirapan sa napakaraming araw, nakalimutan na niya ang kanyang takot. Nahihirapang binuksan niya ang bakal na pinto at lumabas ng silid. Ang kalayaan ay nagpaluha kay Lilibet, ngunit kailangan niya itong pigilan. Hobby, labas na ako? Sa wakas nakalabas na rin ako, tumulo ang luha ni Lilibet. Lumabas siya, at nakita niyang natapon ang bag niya sa lupa. Pinuhat niya ito. Kahit na nasa bingit na siya ng pagod. Nagawa niyang matukasan na siya ay matatagpuan sa isang bundok. Sa katunayan, siya ay itinago sa yungib. Pasuray-suray siyang lamusong sa ilog, dala ang kanyang mahina at nanginginig na katawan. Pagdating niya sa tabing ilog, tumalon siya at hinugasan ng dugo sa kanyang katawan. May galos na siya. Pagkatapos maghugas ng sarili, nagpatuloy siya sa pagbaba ng bundok. Pagkarating niya sa tabing kalsada, huminto siya ng kotse para sumakay pa uwi. Nang makita ng driver ang hitsura ni Lilibet, gusto niyang tumawag ng pulis. Gayunpaman, natakot siya sa malamig na titig ni Lilibet. Eto na ang pera, ibalik mo ako sa Ocean City. Lilibet's voice was laced with icy tone na parang ang lamig ay ang kanyang likas na aura. Napatango na lamang sa takot ang driver at pinabalik siya. Pagdating nila sa lungsod, madilim na ang langit. Dumating si Lilibet sa residential area at sumakay ng elevator papunta sa bahay niya. Nang makarating siya sa pinto, kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto, at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Hobby, babalik ako. Kabanata 274. Binuksan ni Lilibet ang pinto. Sa oras na ito, narinig ni Susan ang ingay at lumabas ng silid. Natigilan siya nang makita si Lilibet na haggard at puno ng galos. Lilibet, ikaw? Nabigla si Susan. Nag-aalala siya kay Lilibet. Sa panahong ito, naging abala siya sa pakikitungo sa kumpanya at sa restaurant araw-araw. Inakala ni Susan na kinidnap si Lilibet, ngunit sa pagtingin sa kanya ngayon, iniisip niya kung talagang kinidnap si Lilibet. Ayos lang ako. Nasaan ang asawa ko? Nasaan siya? Pumasok si Lilibet, pagod na pagod. Sa mahigit 10 araw, wala pang 20 oras ang tulog niya. Masyado siyang pagod. I don't know. Ilang araw na siyang wala dito. You can call him. Sabi ni Susan habang nagmamadaling pumunta sa ref para kumuha ng makakain ni Lilibet. Matagal nang naubusan ng baterya ang cellphone ni Lilibet. Kinuha niya ang kanyang mobile phone para mag-charge at kumain, ngunit sa mukha siya ng dugo. Susan was scared out of her wits. Lilibet, ano bang nangyayari sa'yo? Dadalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan, sabi ni Lilibet. Natarante si Susan at nagtanong, bakit hindi? Nagsusuka ka ng dugo. Ako. Sabi. Hindi. Biglang naging malupit ang tono ni Lilibet, malamig at mabisyo ang mga mata. Huling nagulat si Susan at napahiga sa lupa. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nakakita siya ng babaeng leopardo. Anong meron kay Lilibet? Kusang bumangon si Susan. Biglang naramdaman ni Lilibet na parang estranghero sa kanya. Paano ito nangyari? Napakaamo ni Lilibet kanina. Nakaon ang telepono pagkatapos ma-charge ng ilang sandali. Tinawagan ni Lilibet si Mark, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Muli siyang tumawag, ngunit walang epekto. Ubo. Lalong lumuwa si Lilibet ng dugo, nalungkot siya. Hobby, bakit mo pinatay ang phone mo? Tumayo siya, pumasok sa kwarto, at naghubad ng damit. Nanlaki ang mata ni Susan. Wala pa siyang nakitang mas maganda pa sa katawan kaysa kay Lilibet, pero ngayon, puno ng galos at pangit na pasa ang buong katawan ni Lilibet. Inabuso ba siya? Nagpalit ng damit si Lilibet at nagsuot ng maskara at salaming pang-araw. Siya ay may sugat din sa kanyang mukha, kaya't siya ay nakalabas lamang ng ganap ang kanyang mukha. Mauna ka na magpahinga, lalabas ako para hanapin ang asawa ko. Lumabas si Lilibet at walang pakialam na sinabi.
Lilibeth, dapat kang pumunta sa ospital. Seryoso si Susan. Dumura si Lilibeth. Siguradong binugbog siya para dumudugo ang tiyan. Sabi ko hindi na kailangan. Ibinalik ni Lilibeth ang kanyang tingin sa kanya ng malamig. Nanginginig sa takot si Susan at muling napaupo sa lupa. Lilibeth, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mong sasabihin kahit kanino na babalik ako. Hindi siya pinansin ni Lilibeth at nag-order. Napatango si Susan ng walang laman. Lumabas si Lilibeth at nagmaneho papunta sa kinaroroonan ni Mark. Sumakay siya ng elevator at kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot mula sa loob. Lumabas na si Mark, paanong may tao sa loob. Pinuksan ni Melda mula sa katabi ang pinto at lumabas. Nakarinig siya ng boses at nakita niya si Lilibeth. Bagamat nakasuot siya ng maskara at salaming pang-araw, nakilala ni Melda ang kanyang mga damit. Nagulat siya nang makita siya, Lilibeth, bumalik ka na. Ayos ka lang. Ibinaling ni Lilibeth ang ulo kay Melda at pinaikit ang malamig na mga mata. Nasa bahay mo ba ang asawa ko? Ha? No, he's not. Yay! Hindi nakaimik si Melda dahil nakapasok na si Lilibeth sa bahay niya nang hindi niya inanyayahan. Laking gulat niya. Anong ginagawa ni Lilibeth dito? Hobby, samahan mo ako pauwi. Tawag ni Lilibeth habang naglalakad papasok. Pero walang tao. Tinundan siya ni Melda at inulit, wala si Mark. Pinaikit muli ni Lilibeth ang malamig niyang mga mata, wag dito. Sunod-sunod siyang lumapit kay Melda na ikinagulat ni Melda. She felt goosebumps on her skin and her voice being softer. No, Lilibeth, what's wrong with you? Bakit ang cold mo magsalita? May nangyari ba sa'yo? Let me ask you, what's the relationship between you and my husband? Putol ni Lilibeth at tanong sa malamig na tono. Walang namamagitan sa atin. Napabuntong hininga si Melda, pumunta pala dito si Lilibeth. Dahilan. Kasama ko ang asawa ko simula bata pa tayo. Akin na siya. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo siyang hawakan. Tatanungin ulit kita, hinawakan mo ba siya? Lumapit pa si Lilibeth sa kanya. Hindi nakayanan ni Melda ang lamig na ipinalabas mula kay Lilibeth. Nabigla siya. Bakit naging ganito si Lilibeth? Hindi, sagot ni Melda. Nagsisinungaling ka. May pag-aalinlangan sa mga mata mo at umiiwas ka ng tingin. Tatanungin kita ulit, hinawakan mo ba ang asawa ko? Malamig na tinitigan siya ni Lilibeth. Hindi. Lilibeth, bitawan mo. Tinasaktan mo ako. Takot na takot si Melda. Dahil biglang napahawak si Lilibeth sa kanyang leeg at nahirapan siyang huminga. Tatanungin ulit kita. Ikaw ba? Hindi. Nagsisimula ng magalit si Melda. Isang sampal ang ibinigay ni Lilibeth kay Melda, at bumagsak siya sa lupa, napakagatlabi sa hinaing. Inubad ni Lilibeth ang kanyang salaming pang-araw, at lumitaw ang kanyang pares ng nagyayelong mga mata. Shithead? I'm warning you, matagal na kitang pinahintulutan. Bata pa ang asawa ko at hindi makayanan ang tukso sa paligid niya, pero ginugulo mo siya. Ano ang sinusubukan mong gawin? Siya ay sa akin, kay Lilibeth Polan. Kung patuloy mo siyang ginugulo, papatayin kita. Lumabas si Lilibeth at sinara ang pinto. Tinakpin ni Melda ang pisngi at tumulo ang luha. Bakit ganito ang ugali ni Lilibeth? Bumangon si Melda at pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at gusto niyang tawagan si Mark, ngunit sinabi niya na kailangan niyang umalis sandali. Ngunit bumalik si Lilibeth ngayon, kailangan niyang sabihin kay Mark. Tinawagan niya ito, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Nakaramdam ng mali si Melda. Mark, ngayon lang ako sinaktan ni Lilibeth. Nagmaneho si Lilibeth papunta sa Hotel Luna. Bago siya nawala, ito ang hotel kung saan siya umalis. Tinabi ni Mark na gusto niyang isama siya sa isang tao, kaya marahil ay nasa loob si Mark sa sandaling ito. Hobby. Tawag ni Lilibeth pagkababa niya ng sasakyan at pumasok sa hotel. Gayunpaman, nakita niya si Quinay na nagtatrabaho ng part-time. Naglakad siya at pumunta si Quinay sa gilid ng kalsada para makasakay pa uwi. Biglang sumulpot si Lilibeth na nakamask at naka-sunglasses at napatalon si Quinay sa takot. Ikaw? Teacher Polan, bakit ka nandito? Nagulat si Quinay. Hindi niya alam na nawawala si Lilibeth at wala siyang lakas ng loob na makita siya. Pero nang bila niyang makita si Lilibeth, nagulat pa rin siya.
Pero bakit pakiramdam niya ay may mali? Ako na. Tatanungin kita, nasaan ang asawa ko? Tinitigan siya ni Lilibeth, at umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga sinabi ng lalaki kanina, na buntis siya ni Mark. Lumabas si Mark pero hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Hindi ko alam, sagot ni Quinay. Tinabi lang sa kanya ni Mark na may pupuntahan siya. Pagkatapos ng lahat, si Mark mismo ay hindi alam kung saan siya pupunta. Paano niya ito maipapaliwanag ng malinaw sa iba? Masasabi lang niya na lalabas siya para gumala. Malamig pa rin ang mga mata ni Lilibeth habang nag-uutos, ikaw, halika nga dito. Habang naglalakad si Lilibeth sa eskinita sa gilid ng kalsada, nagdadalawang isip si Quinay. Bakit iba ang kinikilos ni Teacher Polen? So, cold. Alam ba niya ang tungkol sa akin ni Mark? Medyo natarante si Quinay. Naisipan niyang matuklasan ni Lilibeth noon pa. Nakonsensya at naaawa siya kay Lilibeth. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Napakagatlabi si Quinay. Kumalma ka, dapat kumalma ka. Kumbansihin ni Quinay ang sarili. Natahimik si Quinay at sumunod kay Lilibeth sa eskinita. Guru Polan. How do I usually treat you? Tinitigan siya ni Lilibeth. Napakabuti, si Teacher Polen ay palaging napakabait sa akin. Natarante si Quinay. Matapos itanong ang tanong na ito, paanong hindi niya alam ang ibig sabihin nito? Nalaman na ni Lilibeth, pero paano? Tinabi ba sa kanya ni Mark? Imposible. Paano niya nasabi? Pakiramdam ni Quinay ay hindi niya ito maamin. Sa isang banda, wala talaga siyang lakas ng loob. Sa kabilang banda, kung aaminin niya, matatapos na ang relasyon ni Lilibeth kay Mark. May gusto si Quinay kay Mark, pero ayaw niyang makitang makipaghiwalay si Mark kay Teacher Polan. Then tell me, may nangyari ba sa inyo ng asawa ko? Kasing lamig ng yelo ang mga mata ni Lilibeth. Umiling si Quinay, no, Teacher Polan, please don't misunderstand. Mark and I have nothing to do with each other. Tatanungin ulit kita, meron ba? Natakot si Quinay. Masyadong nakakakilabot ang malamig na mga mata ni Lilibeth. No, teacher. Believe me, Mark and I don't have anything between us. We're innocent, nagmamadaling sabi ni Quinay. Napapikit si Lilibeth, you are lying. Hindi, Teacher Polan, hindi ako nagsisinungaling, mabilis na umiling si Quinay. Tigaw ni Lilibeth, alam ko ang ginawa mo sa asawa ko, at buntis ka rin. Tama ba ako? No, teacher, I didn't. Sa sobrang takot ni Quinay ay napaiyak siya. No. Fine, sisipain kita sa tiyan mo ngayon. Kung walang dugo, paniniwalaan kita. Kung meron, ibig sabihin nakipagrelasyon ka sa asawa ko. At buntis ka, tinitigan siya ni Lilibeth ng masama. Habang nagsasalita si Lilibeth, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa palabas. Pagkatapos ng mahigit 10 araw ng pagpapahirap, siya ay mabilis at walang awa. Akin lang ang asawa ko. Bumung sa kanyang harapan ang paa ni Lilibeth at kinilabutan si Quinay. Tapos na. Kabanata 275. Teacher Polan? Hindi, huwag naman sana, sigaw ni Quinay. Pinigilan ni Lilibeth ang paa sa pagsipa sa kanya at nagtanong, I'll ask you last time. Natulog ka ba ng asawa ko? No, I swear I didn't, tanggi ni Quinay habang bumagsak siya sa lupa. Tinitigan ni Lilibeth si Quinay na umiiyak ng ilang segundo. Pagkatapos, nawala ang lamig sa mga mata niya. Teacher Polan. Umiyak si Quinay. Tayo, sabi ni Lilibeth at tinulungan siyang tumayo. Nanginginig si Quinay, nasasakal sa hikbi. Teacher Polan, bakit ka nasugatan? Huwag kang mag-alala sa akin. Sumakay ka ng taxi at umuwi ka na. Pinalis siya ni Lilibeth sa eskinita. Hinabol siya ni Quinay at sumigaw, Teacher Polan, you have the trust Mark. Naging malamig na naman ang tingin sa mga mata ni Lilibeth. It isn't about my trust in him. I'll forgive everything, he's the only closest person I have left. Bata pa lang siya, natural lang na sumuko siya sa mga tukso. Pero, palagi siyang magiging akin. Akin. Oo, Teacher Polan, sa iyo siya. Nakahinga ng maluwag si Quinay. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang pinagdaanan ni Lilibeth nang makita niya ang mga bahid ng dugo sa mga mata ni Lilibeth. Teacher Polan, parang umalis na si Mark sa bayan.
Mahigit 20 araw na siguro. Nagpatuloy si Queen Ai. Lumingon si Lilibet at nagtanong, for more than 20 days. Anong gagawin niya? Hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin. Medyo nawala ang takot ni Queen Ai kay Lilibet. Concerned about Lilibet's injuries, she advised, Teacher Polan, why don't we go to the hospital? You're injured. Masasabi niyang maaaring na trauma ng husto si Lilibet nitong mga nakaraang araw, na kalaunan ay nagpabago sa kanyang personalidad. Tinanggihan ni Lilibet ang kanyang mungkahi. Naglakad siya sa dulo ng eskinita, nakatingin sa Hotel Luna. Malabong nandoon si Mark. Paano pa niya hahanapin siya noon? Teacher, punta tayo sa ospital. Nag-aalala si Queen Ai sa kanya. Nakaramdam ng kirot sa buong katawan si Lilibet, at halos mapilayan siya nito. Kung tutuusin, siya ay isang babae na hindi pa nakaranas ng ganoong kabigat na pagsasanay. Kaya niyang tumayo dito sa sandaling ito. Dahil hawak niya ang bawat onsa ng kanyang paghahangad. Dahil dito ka nagtatrabaho ng part-time, may ideya ka ba kung madalas bumisita ang asawa ko sa lugar na ito? Tanong ni Lilibet. Hindi, naramdaman ni Queen Ai na sinusubukan ni Lilibet na kuskusin ang impormasyon mula sa kanya. Tinusubukan niyang tingnan kung niloko na naman siya ni Mark. Naging madilim ang mga mata ni Lilibet. Na-curious siya kung sino ang taong gustong makilala ni Mark nang dalhin siya rito. She continued, lalaki ba o babae ang may-ari ng hotel na ito? Babae, sa tingin ko. Part-timer si Queen Ai dito, syempre, aware siya na ang hotel na ito ay binili ng isang babaeng nagngangalang Karen Lee. Nawala ng pagtibok ang puso ni Lilibet. Babae. Ilang taon na ba siya? Mukha ba siyang mas matanda sa 35 years old? Or maybe 40 years old? Teacher Polan, paano ko malalaman iyon? Part-time lang ako dito. Wala masyadong tao sa hotel na ito ang personal na nakakakilala sa boss namin. Nagsasabi ng totoo si Queen Ai. Paano niya makikilala si Karen? Sa bagay, part-time na empleyado lang siya. Walang paraan na makakaharap niya siya. Hindi rin moari ni Lilibet kung ano ang nangyari. Biglang may gumapang na anino palabas ng eskinita. Ito ay isang matandang lalaki. Sabay-sabay na naging vigilant si Lilibet. Hinailan niya si Queen Ai sa likod niya at nagtanong. Sino ka? Magaling. Ang iyong paghahangad ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ngumiti si Levi. Ikaw ba ang nagkulong sa akin? Ang mga mata ni Lilibet ay kasing lamig ng isang leopardes, walang awa at walang awa. Oo, ganyan ang titig na hinahanap ko. Mukhang maganda ang resulta ng pagkakakulong sa iyo ng mahigit 10 araw. Mas malupit ka ngayon. Pero kung walang lakas, nagtatayo lang ito ng mga kastilyo sa hangin. Sa status mo ngayon, magiging mahirap para sa iyo na talunin ang dalawang ordinaryong lalaki na hindi pa sumailalim sa pagsasanay. Napabuntong hininga si Levi at nagpatuloy, not without you sneaking up on them. Ikaw ang nagkulong sa akin. Ikaw iyon. Hinayaan mong pahirapan ako ng taong iyon. Namumula ang mga mata ni Lilibet habang nagbabalik tanaw sa kanyang isipan ang mga alaala ng pagpapahirap sa kanya nitong huling 10 araw. Siya ay nagduso mula noong siya ay bata pa. Siya ay nagay ng labis na pagsisikap sa kanyang pag-aaral at kalaunan ay nakakuha ng isang lugar sa isang unibersidad, umaasa na mababago nito ang kanyang kapalaran. Napakarami na niyang pinagdaanan. Gayunpaman, ang oras na ginugol niya sa paaralan ay ganap na hindi maihahambing sa mga paghihirap na naranasan niya sa nakalipas na 10 araw. Sa loob ng 10 araw na ito, maraming beses na pumasok sa isip niya ang mga ideya ng pagsuko, ngunit ang lakas ng loob niya ang nagpatibay sa kanya hanggang ngayon. Hindi kita pinapahirapan. Tinasanay kita para palakasin ang iyong kalooban. Sagot ni Levi. Para sanayin ako. Anong mga karapatan mo para sanayin ako? Malamig na tinitigan siya ni Lilibet. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para sanayin ako? Kinuha ni Lilibet ang isang laryo, nakita ang isang kumikinang na panganib na kumikislap sa mga mata ni Levi. Are you trying to sneak up on me again? That man's carelessness was the only reason that you managed to escape out of there. Kung naging mas maasikaso siya, kinukulong ka pa at kakagatan. I must say that it ay talagang isang napakahusay na diskarte sa pag-atake sa pandiyan ng isang tao.
Gayunpaman, kapag naging eksperto kang manlalaban, malamang nahahatulan mo ang mga taong gumagamit ng pamamaraang ito para manalo, sabi ni Levi sabay lakad papunta sa kanya. Agad namang binantayan ni Lilibet ang sarili. Little girl, sayang naman ang malas mo ngayon. Ngayong nakita mo na ako, kailangan mong mamatay. Tiningnan siya ni Levi gamit ang isang pares ng uhaw sa dugo ng mga mata. Natulala si Quinay. Quinay, tumakbo ka. Pinrotektahan ni Lilibet si Quinay sa likuran niya. Teacher Polan, anong gagawin mo? Tapagsilip sa nagbabantang tingin ni Levi, ang mga luha ng takot ay damaloy sa mukha ni Quinay. Tumakbo. Nanlamig ang mga mata ni Lilibet sa pag-uulit niya. Umiyak si Quinay at mabilis na tumakbo palayo. Tinitigan ni Levi si Quinay na tumatakas sa kanya at ninisyan, no one can run away from me if I want them dead. Kung gayon, papatayin kita. Hinawakan ni Lilibet ang laryo sa kanyang kamay at humakbang patungo kay Levi. Nanatiling malamig ang kanyang tingin. Mabuti at mas malupit ka na ngayon. Ngunit, kulang ka pa rin sa kakayahang sukatin ang sitwasyon. May ilang bagay na hindi mababago sa loob ng maikling panahon. Bamantong hininga si Levi, pumitas ng laryo, at pinagpira-piraso. Ang pagdurog ng laryo gamit ang mga kamay ay isang piraso ng cake para kay Levi. Agad na huminto si Lilibet, bumubuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Itinuro ni Levi, sumama ka sa akin. Sandaling tumingin siya sa ibang direksyon, si Lilibet ay handa nang tumakbo para dito. Ayaw na niyang makulong muli. Don't you dare think about fleeing. You can never run away from me. There is no way you can leave if I want you to come with me. Kaya ngayon, sumunod ka sa akin. Dumagundong ang boses ni Levi mula sa kabilang dulo ng madilim na eskinita. Umatras ng ilang hakbang si Lilibet at malamig na tinitigan siya. Ayaw na niyang makaranas muli ng katulad na pagpapahirap. Halika dito, lumingon si Levi. Hindi gumalaw si Lilibet kahit isang pulgada. Bamantong hininga si Levi at naglakad palapit sa kanya. Sino ka? Malamig ang mga mata ni Lilibet. Bang! Inihagis niya ang laryo sa kanyang kamay palabas. Good. Do you actually think that you can attack me with a brick? I've lived for so long and I've encountered a lot more than this. Do you think I'd not see your sneaky trick? Umuso si Levi, you don't need to know who I am for the time being. Just remember that I'd never hurt you. Everything that I do now is for your own good. For my own good. Why would you? More than 10 days ago, I was living happily with my husband. Ikaw ang sumayre sa buhay ko. Ikaw ang nagpahirap sa akin. Siguradong madidismaya ng husto ang asawa ko sa akin. Idiot. Anong karapatan niya para madismaya sa iyo? Pinutol siya ng matanda at pinagalitan siya sa malakas na boses. Hindi karapat-dapat sa iyo ang batang iyon. Kung hindi dahil sa swerte niya at sa kayamanan niya. Wala man lang siyang karapatang pumunta kahit saan malapit sa iyo. Hindi ako papayag na sumbatan mo ang asawa ko. Pinulot muli ni Lilibet ang laryo sa lupa at sumigaw, huwag na. Lumapit ito sa kanya, sunod-sunod na hakbang. Pag nagpatuloy ka papatayin kita. Alam mo ba kung ilang babae meron ang tinatawag mong asawa? Napabuntong hininga si Levi, nakaramdam ng panghihinayang sa desisyong ginawa niya mahigit 20 taon na ang nakararaan. I don't care. I don't care kung gaano karami ang babae niya. He's mine. I'll never allow you to talk bad about him. Tinitigan siya ni Lilibet ng masama. Ilang di pa lang ang layo nila sa isa't isa. Tumayo si Levi. Idiot ka talaga. Kalimutan mo na. Walang kabuluhan na sabihin ito sa iyo ngayon. Gusto mo bang malaman kung nasaan siya? Agad namang tumugon si Lilibet, nasaan siya? He's in training, just like you. Napag-aralan ko ang physical qualities niya. He's no match for you because she will never treat him the same way I treated you. Bastard, kinukulong mo rin ba ang asawa ko at pinapahirapan? Go to hell. Umungol si Lilibet, nag-alab ang galit sa kanya na parang apoy. Ang pag-iisip tungkol kay Mark na binugbog at pinahirapan tulad niya ay nag-uumapo sa galit. Bukod pa riyan, isang beses lang siya makakain kada ilang araw. Sumakit ang puso niya para sa kanya. Paano niya nagagawa ang ganitong malupit na pagtrato sa murang edad? Inihagis niya ang laryo sa kanyang kamay sa ulo ni Levi. Gayunpaman, bago pa niya matamaan si Levi, hinawakan nito ng mahigpit ang kamay niya at umiling.
Dapat mabilis ka. At tumpak. Malayo pa ang mararating mo. Inigpitin ni Levi ang hawak at agad na nalaglag ni Lilibet ang laryo sa kamay dahil sa sakit. Hindi ko siya ikinulong. Hindi pa ito ang oras. Tumigil sandali si Levi at nagpatuloy, gusto kong bigyan mo ako ng pabor. Kung magtagumpay ka, iisipin kong hayaan kayong dalawa na manatili. Kung nabigo ka, hindi mo na siya makikita. Anong karapatan mo para utusan ako? Hindi ko gagawin. Tigaw ni Lilibet. Pinitawan ni Levi ang kanyang kamay at sumagot, wala kang posisyon para tanggihan ang aking panukala. Napaatras ng ilang hakbang si Lilibet at sumandal sa dingding. Pagbabante ni Levi, kung ayaw mong gawin, papatayin ko siya. Hindi, naguguluhan si Lilibet. Why do you do this to me? Tiyang asawa ko at ako ay hindi nag-offend sa iyo. Let us go? Please just let us go. Isang desperadong kalungkutan ang bumalot kay Lilibet. Walang muwang niyang inisip na may pagkakataon siyang bugbugin siya pagkatapos ng mahigit 10 araw ng pagpapahirap. Gayunpaman, si Levi, na nasa harapan niya ngayon, ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa lalaking nagpahirap sa kanya sa silid. Hindi niya matatalo si Levi. Bumagsak si Lilibet sa lupa, nakaramdam ng kawalan ng lakas, kaawa-awa, at pagod. Bakit naging ganito? Kung nahuli siya ni Levi, ilang oras na lang at nahuli niya si Mark. No, don't kill my husband. I'll help you. I'm willing to do it, only if you promise me not to push a finger on him. Tumulo ang luha ni Lilibet sa kanyang pisngi. Oh,